Well, before anything else, palakpakan muna natin ang ating mahal na alkalde na si Yorme Isko Moreno de Magoso na kaya naging possible ang pagpapaganda at pag-ayos ng lahat ng mga health centers, hospital natin dito sa Manila dahil sa kanya. Ang ating magaling na head ng Manila Health, si Dr. Padilla, hindi rin natutulog na. Si Doc Season na siyang gumawa ng paraan para maging maganda ang hospital nyo dito at ang services. Palakpakan nyo naman! At kaya ako sinabi ng pamilya, dahil si Kong Amado ay ang aking pangalawang ama sa 5 distrito, kaya palakpakan ko natin. Isa pang trivia, sa katutulungan si Kuya Kim. Hindi nyo siguro alam, pero father-in-law ng aking kapatid, si Congressman Badachi. Palakpakan nyo si Congressman Dondon Badachi. Ngayon, alam nyo na. But anyway, well really, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, magandang-maganda na magkaalyado ang executive at legislative branch of government. Kasama naman po sila narito sa ating harapan. Palakpakan nyo rin si Konsihal Badachi na nandito ngayon, DJ, dahil pamilya ko na yan. Ang kanyang may bahay na si Hannah, Konsihal Ryan Ponce, Konsihal Doc Almeron, at ang ating masipag na konsihal na alam kong buntis ngayon, Konsihal Attorney Tito. Ang ating mga department heads na narito ngayon, ang ating mga lolo't lola, mga barangay officials na narito, and of course, ang mga masisipag na nagtatrabaho sa ospital natin dito ngayon. Nandito ako para magbigay ang mikropono sa isang tao na alam din, ang kilala niya. Pero ang gusto ko lang i-share ay ang mga narinig ko behind the man. Alam mo, if there's anything I really appreciate about him is that talaga nagbibigay pagkilala siya sa mga dating mga naging leader natin dito sa lungsod. Eh nakita ko rin ang mga magagandang ginawa ng mga mayor natin dati, ginagawa pa rin niya hanggang ngayon dahil naniniwala nga siya, sinabi niya kahapon, nang gagaya siya ng mga proyekto na magaganda mula sa iba't ibang administrasyon. And with that, kaya naman masasabi ko na may tatangos natin ang ilong ng ating alkalde ay isang magaling na alkalde na ang kanyang mga ginagawang programa para sa ating syudad ay tunay nakakatangos ng ilong ng mga Manileño. Kaya palakpakan natin ang ating magaling na alkalde na mula sa langit, si Yorme Isko Moreno de Magoso. Maraming salamat sa ating Vice Mayor. Katulad ng naturan o itinuro sa atin ng mga matatandang natin, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroon. Especially nowadays. Maraming mga kabataan na nag-i-enjoy. Nag-i-enjoy naman. Walang masama mag-enjoy because of access to information via technology. Ang impormasyon na kukuha nila ngayon ay babaglit lang. Actually, ang impormasyon ngayon mabilis na eh. Thumb lang. Scroll lang ng scroll. So there's too much information and fast information. Wherein those information in the minds and the hearts of our young individual, baka lang nakakaligtaan na natin kung sino tayo bilang Pilipino, kung ano tayo at saan tayo napapabilang. Kaya yung mga ganitong gawain ng inyong pamahalang lungsod sa pagbibigay, pagkilala at pagpapahalaga sa mga dedikasyon, panahon, and effort with regard to program of governance done by our previous leaders, we today must continue to man lang ma-emulate, maipaalala na there was one guy in part of our lives in history of Manila. Para lang ay big trivia, siguro yung mga matatanda medyo alam na to. Pero para lang sa katamtaman ng edad. Si Mayor Ramon Bagatsing
is the hero of the country. One of the hero. Why? He fought against the occupier during World War II. Batang Sampaloc, Bombay. Diba? Isipin nyo. Tingnan natin may Bombay, Batang Sampaloc. Dito, naglingkod. Pumunta sa gera. Sumalo ng tingga. Hindi inalintana ang kanyang o panganib sa kanyang buhay. Nahuli, nahoyo ng mga ponjaks. Naglakad o mas kilala sa kasaysayan natin, Death March. Nag-survive. Just imagine that. So more than being a mayor, the country must, it's like what being done to others. Mayor Ramon Bagaching is one of those Filipino to liberate the country. O, ito naman, medyo bago-bago. Plaza Miranda. Naalala ninyo, may granada. Alam niyo saan nahulog yung granada? Sa tabi ni Mayor Ramon Bagaching. Kaya yung paa niya, isa't kalahati na lang. He survived, then became mayor. But before he became mayor, he continued to be of service to the people of Sampaloc. See, ito yung mga bagay na magbibigay inspirasyon sa susunod na henerasyon. Na kapag ikaw bilang sambata o kabataan, nag-ayos, naglingkod sa bayan, yung mga susunod na leader will continue to immortalize you. And this is our own little way as leaders of today to continue the tradition, the culture at karakter nating mga Pilipino na wala tayong stiff neck. Marunong tayong lumingon sa ating pinanggalingan. So today, in our own little way, to not only to immortalize but to recognize the efforts done by Mayor Ramon Bagaching for us to have what we have today. They're part of, kung parang yung mga, naalala nyo, bakit mahal ko yung mga senior citizen? Pansinin nyo, bakit hindi naman ako matanda. Parang apo na nga lang nila ako, yung iba sa kala, parang anak lang ako. Pero bakit mahal na mahal ko yung senior citizen? Kasi nung kalakasan nila, kahinaan natin. Uhugin pa tayo. Nung sila tinataguyod ang kanilang pamilya, tinataguyod ang kanilang sarili, tinataguyod ang ating pamayanan. Ngayon, ang mga marurupok na mga butong nila, bawal madapa, mababali ang malaka. Ngayon, nagkakaedad na sila. Mano ba naman na tayong mga bata ngayon ay ibigay ang pagmamahal at pagpapahalaga sa ating mga senior citizens. Showing our gratitude as a citizen today. Yung tayo naman ngayon ng mga malalakas. Nung sila'y malakas, sila'y pinangalagaan tayo. Nung sila'y mahina na, tayo nang lumakas, tayo naman ang mga laga sa kanila. The same concept of what we are doing today. Noong tayo mga ataps pa, uhugin pa, sila itinataguyod ang ating syudad. Inaayos ang buhay natin sa syudad. Kaya po sa pamilya Bagaching, on behalf of the people of Manila, Bong Amado, Bong Don, DJ, si Amanda, Crystal, on behalf, nandiyan ba si Rabi? Rabi,
Ayun. On behalf of the people of Manila, thank you sa tatay niyo. At tapos, may kundi pa akong dagdag balita. Alam ko maraming chismoso sa Sampaloc eh. Ang lakad 7. Alam niyo ba? I think alam na ito ng mga staff sa Sampaloc. Meron akong sinusubukan na bagong teknolohiya. Dito ko pinasimulan sa ospital ng Sampaloc. Bukod sa nirenovate natin, yung emergency room, may kinabit ako diyang makina na napakalaga. Lalo na pag nagdi-delirio kayo. Eh, kailangan nyo ng oxygen pag nagdi-delirio. Tama, mali. But when I modernize the oxygen system of the emergency room, we went further. I found the system being utilized in Korea. Sa mga matatayog na ospital sa Korea. 안녕하세요. 사랑합니다. 삼겹살 김치찌개. 사랑해. Parang yung mga Korean na kailangan mo. I adopted that system and trying it now as a mold and peg for other hospitals. Ano po yun? Pag pumunta kayo sa Kodli ng emergency, may isang makina po. Ang tawag po, oxygenerator. Ano po ang halaga nun? Eh parehong hangin lang yan, Yorme. Tama naman. Wala namang question. Pero, as like Eric said, our director, when they tested the quality of oxygen na ihigupin ng tao from 70% to 93% purity. Eh, ano pinagkaiba no yun? Eh, tangin lang yun. Sa labas nga, mas marami pa hangin. Nabubuhay po. Mahalaga po yun. Lalo na kung medyo nagbibilang ka na ng hingal. But kidding aside, that's one, the quality. But two, the most important one, every other day, we spend 9 tanks. Tama ba? At 50 kg. At 9,000 pesos each. Maganda. 2,000? Oh, 1,000. O di 1,000 na lang para madaling kwentada. O para kwentas claras. Every other day, 9,000 pesos. So that would, I would assume it's 3 days per week. That's 27,000 pesos. Times 4. 108,000 pesos. Tama ba mathematics ko? O hirit pa? Tama na. Karta, 3 lines eh. Buta. Oh. 108,000 pesos. Isang portion pa lang ng pampublikong ospital. Isang portion pa lang. Kasi marami rin oxygen lang nasa ibabaw. And so on and so on. But, today, if we are going to be successful with this technology that we adopted for Hospital na Sampaloc alone and multiply it and duplicate it all over our 7 hospital and ward and emergency room and operating room. Just imagine, just kwentada lang ito 108,000. May mataas ka ng kalidad na oxygen, alaws ka pang tosgas. Kasi once binili natin yung makina, mamumuhunan tayo ng pang-5 taon. 5 years. Bawi na natin yung tsape. Pero habang buhay na natin ginagamit, wagas na tayo sa hangin.
Kaya, importante ikinukwento ko to sa inyo kasi bawat sulok, bawat iskinita, bawat pagkakataon na may pamamaraan na maging masinop tayo at magasta natin. Just the same. Let's put 108,000 pesos sa paracetamol, vitamin E, vitamin D. Lalo ngayon, wagas ang toxicity. Marami kaming droga ngayon, ha? Paano gusto yung tumira? Oh, di ba, ano ang Tagalog ng medicine? Droga. Ang pangalan po, doxycycline. Available po, tirahin nyo na. Available sa aning na ospital at mga health center to protect you in itong nangyayaring pagbaha. But the thing is, just imagine, how many, ilang hiringgilya, ilang benda, ilang bulak na masapal sa ilong, mga gamit na pwede pa nating bigyan ng pagkagasta o mga gamit sa ospital na ngayon ay nagdadatingan na sa kanya-kanyang mga bahagi. So, kaya rest assured to the people of Sampaloc, we, your Vice Mayor, and our Councilor, Councilor DJ Bagaching, pero mas gusto ko si Hana eh. Kasi si DJ, puro doubt. Kasalanan ni Hana kasi masarap magluto si Hana. Kailangan tikman niyo yung kalyos niya. Chef Hana Tataka naman ako dito sa mga Kastila. Ang chichi? Hindi mo kalyos kinakain? Samantalang tayo nung araw, nilalagay lang natin ang asin. Kinakalkal mo lang yung sa naligamgam na mo. Di ba naligamgam na tubig? Yung paa mo, may batya. Yung aluminum, yung panlabahan. Alala yung aluminum nung araw, tinitira namin yun. Pag nasasalis yan namin. O, di ba, mainit na tubig. Lalagyan mo ng asin. O, tapos ano gagawin mo mamaya? 24. Kaya sosyal tayo mga mahirap. Yung mga Spanish, kinakain nila yung kalyos. And masarap ang kali niyan. Kalyos niyan. Kasi ala, tikman ninyo. Ha? Yung pagkain niya. Saka na yung servisyo niya. Councilor Lady Quintos. Ito naman, nagkakanak yan. Na-excite. Tumira ulit. Talagang gusto nang gawing lolo si Wandy Quintos eh. Wandy, nakakadalawa ka. Tatlo na. Oh. Andi dito po ang ating City Administrator Wandy Quintos. Ako, ito, napakasipa. At least hindi ako nagkamali. Pinarapor ko ito sa inyo. Doc Francis Alberon. Councilor Ryan Ponce. Councilor Eunice Castro. So again, nandito ang puti na ang buhok, ang masipag nating direktora ng Manila Health Department, Grace Padilla. Kapapagod na raw siya. Sana nga puti na lang eh. Oo, pangarap ko puti na lang kasi gagawin ng puti. Ang mahirap yung HIV. Hair is vanishing. But today, really, kung manatag kayo, mga kababayan ko sa Luzon. Magulo ang politika. Magulo ang mundo. HIV. Nalilito ang tao. Malamang, nag-aaway-aaway pa kayo kung sino may kasalanan o kung sino tayo, kung kanino tayo. Huwag nyo na silang intindihin doon. Ayahan nyo na sila roon. Dito na lang tayo sa Maynila. Let's just focus. Help me. Help. I cannot do it alone. Help me for our children's future. Gawin na natin lahat ito. Ikayod na natin. Gamitin na natin lahat ng abilidad natin. May pagtaguyod natin ang ating pamayan at pamilya.
para yung naranasan natin ngayon, yung mga naranasan natin, eh huwag nang danasin ng mga apo at anak natin. Kaya patuloy kong ipinakikiusap, palakpakan ninyo yung mga barangay official, yung tuwing Sabado, na pinaglilinis ko kayo, wala, makita ninyo, nagbunga na. Binabahan na sila, tayo hindi pa. Nung umapaw sila, saka lang tayo bumaha. Tama, mali. Sa kanila, tambak-tambak sa atin, pwede makita Hello. isda. Hello. I mean, you have to give it to yourself. I have to give it to you. Yung unti-unti ninyong winawalis, 1 kilong basura, 1 kilong buhangin sa impurnal. Eh pag pinagsama-sama ko 1 kilo tuwing Sabado, 896 kilos yun. Na para sa impurnal. 1,000, almost 1,000 kilos na basura nasa lapag na dadamahin o tatangahin ng baha. Just imagine. Kaya po mga kababayan, huwag niyong ilalabas ang inyong basura. Sundin ninyo. Gagarantiya, pag hindi dumating yung truck, pagalitan ninyo. Pero habang wala yung truck, silupin natin yung ating mga basura sa ligtas na lugar na bahagi ng ating tahanan. Kasi, katulad ng naturan ng komersyal noong 1980s sa Nestle, basurang ininapon mo, katulad ng isang kanta, mga Rarels, Jones, itapon, tapon, tapon, basura niyo, itapon, ang mabaho niyo, basura niyo. Naalala ko, kami lang nagkakaintindihan. Jones. Kapag feeling aside, 9, time. Pag malasakit na natin ng Maynila, ibalik tayong luma. Ibalik pamisan-misan, nakakita tayo ng squatter. Okay lang yan. Ibalik tayong mahirap. Hindi natin kailangan maging dugyo. Nagnis-nis. Ang gamit. Sulsihin natin. Ibalik luma. Basta bagong laba. Di mo ba? Yun naman ang itinuro sa atin ng ating mga magulang. Kaya, mga nanay tatay ko, tulong-tulong tayo. Sa kami, Vice Mayor, mga department head na nandito, kaming lahat ay magtutulong-tulong kami. National government, local government, private sector at pamayanan. Because if we are together, we can fulfill the dreams and aspiration of Mayor Ramon Balaji to make the city of Manila great again. And that is the challenge for us today. Nung ipinasa sa atin ang sulok, tayo ngayon ang may tangan ng sulok. Sulok ng responsibilidad upang itaguyod ang inyong sarili, ang inyong pamilya, ang ating pamayanan, kami, ang ating pamahalaan para paglingkuran ng maayos, masinop, at episyente ang bawat mamamayan sa lungsod. Kasama na rin ang mga taong dumadako tuwing araw dito sa lungsod. Kaya kung mag-iingat kayo, may bagyong paparating. Nasa gate nila. Hindi pa maabot. Ingat kayo. But rest assured, ang gobyerno ng Maynila maaaring hindi perfecto. Pero tiyak po, ito tiyak, garantiya. Pumunta na kayo kay Cebuana Luwilier. Sanlan nyo na to. Hindi man kami perfecto, pero tiyak, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Magandang umaga po. Sa mga lolo-lola ko, malapit na ang lubi-lubi. I love you. Mag-iingat kayo pagpalayo kayo ng buong may kapal. Manila! God bless. Thank you. Maraming salamat po. Yorme Isko.